Huwag kang mag-alala, Chess. Pipirma yon. Ang boses ni Rafael, ang asawa ko, ay dumaan sa siwang ng pintuan ng kanyang study. Malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. May kasunod itong tanong mula sa isang pamilyar na boses ng babae. Si Cheska, ang business partner niya. Paano kung magbago ang isip niya, Raf? Paano kung ayaw niyang pumirma sa insurance papers? Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Rafael. Isang tunog na dati musika sa aking pandinig, ngunit ngayoy tila isang babala. Saan pa ba siya pupunta? Wala naman siyang ibang matatakbuhan maliban sa akin. Sa kinatatayuan ko sa labas ng silid, ang init mula sa porselanang mangkok na hawak ko ay hindi umabot sa aking mga daliri. Nanlamig ang mga ito na manhid habang daladala ko ang paborito niyang sinigang na hipon. Ang amoy ng sampalok at ng umuusok na sabaw na kanina lang ay nagpapaalala sa akin ng tahanan ay biglang naging lasong sumunuot sa aking paghinga. Maingat kong pinag-ipunan ng bawat sentimo para mabili ang pinakasariwang mga sangkap sa palengke kaninang umaga para lamang maipagluto siya ng pagkaing magpapangiti sa kanya pagkatapos ng isang mahabang araw. Ngunit ang mga ngiting iyon, para kanino nga ba talaga? Bilisan niyo na ang plano. Ang matigas na boses naman ng biyenan kong si Imelda ang sumunod. Bago pa tuluyang lumaki ang tiyan ng babaeng yan, pabigat lang ang probinsyanang yan dito sa pamilya natin. Ang bawat salita ay tila isang matulis na yelo na tumusok sa aking puso. Propesyonal, magalang, at puno ng pag-asa. Iyan ang imahe na ibinigay nila sa akin nang una akong tumuntong sa mansyong ito. 5 taon na ang nakalilipas. Ngayon, sa likod ng nakasarang pinto, ako pala ay isang pabigat. Huwag kang mag-alala, Mami. Muling nagsalita si Rafael. Ang tono niya'y malambing at puno ng pagtiyak. Isang tono na akala ko'y para sa akin lamang. Pagkatapos nito, kapag nakuha na natin ang lahat ng kailangan natin mula sa insurance, makukuha na rin natin ang sinasabi nilang mana mula sa nanay niya. Yun lang naman talaga ang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan, hindi ba? Isang sampal. Iyan ang unang naramdaman ko, hindi sa pisngi, kundi sa buong kaluluwa ko. Ngunit ang sumunod na sampal ay mas matindi, ang mana. Ang tanging alaala ng aking ina, ang kanyang lumang sotay na puno ng mga disenyo ng burda. Mga disenyo na itinuro niya sa akin ng may buong pagmamahal. Iyon pala ang kanilang pakay. Hindi ako, hindi ang pagmamahal ko, kundi isang bagay na hindi ko alam na may halaga pala sa kanila. Ang mangkok ay humulagpos mula sa aking mga daliri. Ang pagbagsak nito sa sahig na gawa sa nara ay lumikha ng isang tunog na mas matinis at mas masakit kaysa sa alinmang sigaw. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa aking mga paa at ang init nito ay sumugat sa aking balat. Ngunit ang sakit na yon ay baliwala kumpara sa apoy na biglang nagliyab sa loob ng aking dibdib. Tumingin ako sa aking mga kamay na may kalyo sa paglalaban ng kanyang mga damit, mga kamay na nagtahi sa natanggal na butones ng kanyang polo, mga kamay na nagmasa ng harina para sa kanyang paboritong tinapay, mga kamay na walang sawang nagsilbi at nag-alaga, mga kamay na ngayon ay namumula dahil sa pagkapaso. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bumukas ang pinto. Ang 3 pares ng mga mata, kay Rafael, kay Cheska, at kay Imelda, ay sabay-sabay na napako sa akin. Ang pagkagulat sa kanilang mga mukha ay mabilis, na napalitan ng pagkataranta nang makita nila ang basag na mangkok sa sahig, at ang luhang sa wakas ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Ngunit walang luhang pumatak, tanging isang malamig na titig lamang ang isinukli ko sa kanila. Isang titig na sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi na nagtatanong, kundi nagpapahayag. Isang titig na nagsasabing, narinig ko ang lahat. Isang titig na siyang simula ng katapusan. Hindi na umagos ang luha.
Tanging ang matinding lamig ang dumaloy sa aking katawan, parang isang agos ng tubig na dumadaan sa gitna ng aking dibdib. Humarap ako kay Rafael, ang lalaking minahal ko, nang higit pa sa sarili ko. Sa likod niya, si Cheska ay nakangisi at si Imelda ay may matalim na tingin ng pagkasuklam. Raraf, totoo ba? Ang tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pighati. Lahat ba ng sinabi mo, mga pangarap natin, ang pag-asa natin sa anak natin? Kasinungalingan lang. Wala kang narinig na kahit ano, Maricela. Mariin niyang sinabi. Ang tono niya ay seryoso, walang bakas ng pagsisisi. Bakit ka ba nagpapakapraning? You know how stressed I am. Ikaw, sa halip na suportahan ako, nagdududa ka pa. Huwag kang magkunwari, Rafael. Ang tanging nasabi ko. Tiningnan ko ang mga basag na piraso ng mangkok sa sahig. Ang kasinungalingan niyo ay masakit. Pero ang mas masakit is that I believed you. I gave you everything. Nawala ang pagtitimpi ni Imelda. Huwag kang mag-eskandalo dito, hampas lupa. Ang tunog ng kanyang palad na dumapo sa aking pisngi ay tila napakalayo. Ngunit ang hapdi ay nanatili. Walang hiya ka. Ni walang naiaambag sa bahay na to. May ganang mag-iskandalo. Magpanggap ka na lang na wala kang narinig. Ngunit hindi na ako ang dating Maricela. Ang mga salita nila kanina ay nagbigay sa akin ng matinding lakas. Hinawakan ko ang aking cellphone. Wala akong iniskandalo. Ang tahimik kong sagot. Tanging ang katotohanan lang ang gusto kong iparinig. Bago pa man siya makasagot, iwinagayway ko ang cellphone sa harap niya. Sa sobrang pagmamadali nilang magtago, hindi nila napansin na aksidenteng nakarecord ang buong pag-uusap. Ang mabilis na pagbabago ng kulay sa mukha ni Rafael ay nagbigay ng kumpirmasyon na wala na silang kawala. Hindi na ako umiiyak. Ang lahat ng luha ay natuyo na, pinalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. I won't sign those papers, Rafael, and I won't let you steal the only thing my mother left me. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Rafael ay tuluyang nag-iba. Ang maskara niya ng pagpapanggap ay tuluyang natanggal. Ang nakita ko ay ang mukha ng isang desperadong lalaki na handang gawin ang lahat para sa pera. Binabalaan kita, Maricela. Ang banta niya. Wala ka ng karapatan na takutin ako. Matigas kong sagot. Nagdilim ang kanyang paningin. Hinablot niya ang aking braso ng napakahigpit na para bang gusto niyang durugin ang aking mga buto. Wala kang mapupuntahan. Akin ang lahat ng ito. Ikinakaladkad niya ako palabas ng pinto. Sa gitna ng isang malakas na pagbuhos ng ulan na tila sinasalamin ng unos sa aking kalooban. Ang bawat hakbang ay nagdulot ng matinding sakit sa aking tiyan. Raf, tama na. Nasasaktan ako. Ang anak natin. Pagmamakaawa ko. Ngunit tila wala na siyang pandinig. Dinala niya ako sa malaking hagdanan na patungo sa hardin. Sa gilid ng hagdan, tumakbo si Cheska. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Wala siyang anak, Rafael. Wala. Sigaw niya. Kasabay nito, isang marahas na puwersa ang nagtulak sa aking likuran. Bumagsak ako. Ang pag-ikot ng aking paningin ay hindi katumbas ng pag-ikot ng aking buhay. Naramdaman ko ang matinding sakit na nagmula sa aking ulo patungo sa aking likod. Ang huling nakita ko ay ang mga anino ni na Rafael at Cheska na tumatakbo, hindi para tulungan ako, kundi para takasan ang kinabukasan. Ang lamig ng ulan ay naramdaman ko sa aking mukha, kasabay ng isang mainit na likido na dumadaloy sa aking mga binti. Sa gitna ng unos at ng matinding dalamhati, isang huling hiling ang ibinulong ko sa gitna ng aking pagkawalang malay. Huwag. Huwag mo sanang kunin ang anak ko. Huwag mo sanang hayaan na maging walang kabuluhan ang sakit na ito. Nawalan ako ng malay. Ang huling narinig ko ay ang isang kakaibang tunog, hindi ng ulan o ng aking hininga,
kundi ang tunog ng mga yabag na lumalapit dahan-dahan. Kung imulat ang aking mga mata, ang liwanag na tumama sa aking paningin ay hindi ang karaniwang nakakasilaw na araw ng Maynila. Ito ay malambot, kulay garing na nagmumula sa isang maliit na bintana na may kurtinang manipis at puti. Ang hangin ay payapa, hindi tulad ng bagyo na humila sa akin pababa sa hukay ng kawalan. Amoy ng gamot at ng isang uri ng kakaibang pinatuyong bulaklak ang bumalot sa aking pangamoy. Nakatitig sa akin ang isang mukha, isang lalaking may edad na. Ang kanyang mga mata ay may kulubot na nagpapakita ng haba ng buhay at tila rin ng isang malalim na pag-unawa sa sakit ng tao. Hindi siya ang mukha ni Rafael, hindi rin ang mapanuring mata ni Imelda. Gising ka na pala, Hija. Ang kanyang tinig ay mababa at may paggalang. Tila hindi siya sanay sa ingay. Sinubukan kong magsalita, ngunit tanging mahinang ungol lamang ang lumabas mula sa aking lalamunan. Ang aking buong katawan ay tila piniga at ibinalik sa isang espasyo na hindi ko na alam kung saan. Sinubukan kong igalaw ang aking mga binti, ngunit isang matinding kuryente ng sakit ang nagpadala sa akin pabalik sa kawalan. Hindi ko na kaya. "Huwag mong pilitin," sabi ng lalaki. Lumapit siya at inayos ang kumot ko. "Mahaba-haba ang naging tulog mo. Ako si Attorney Leandro. Natagpuan ka ng aking tauhan sa labas ng isang malaking bahay sa Forbes Park sa gitna ng malakas na ulan. Wala kang malay at ang iyong mga damit ay basang-basa at may bakas ng dugo." Ang salitang dugo ay nagpaalala sa akin ng lahat. Ang pagtulak, ang pagbagsak, ang pagnanakaw. Isang matinding pag-aalala ang nagbigay ng lakas sa aking tinig. Ang anak ko? Ang tanong ay lumabas na tila isang huni ng ibong na sugatan. Si Rafael, anong nangyari sa anak ko?" Si Attorney Leandro ay hindi sumagot agad. Ang pagtitig niya ay tumagos sa akin at ang kanyang hindi pagtugon ay mas mabigat pa sa anumang pambabara. Sa katahimikan na yon, naintindihan ko ang lahat. Ang malamig na pagtanggap ni Rafael, ang sigaw ni Cheska na wala na akong anak. Pinalitan ng matinding lagnat ng kalungkutan ang pisikal na sakit na aking dinaranas. Naiwan akong mag-isa, hindi lamang sa kawalan ng pag-ibig, kundi sa kawalan ng isang inaasahang buhay. Nang bumalik siya pagkatapos niyang kumuha ng isang basong tubig para sa akin, may inabot siyang isang bagay mula sa isang leather folio. Ito ang lumang sotay ng aking ina. Ang aking hininga ay tumigil sa aking lalamunan. Paano niya nakuha ito? Hindi ko alam kung paano ka napunta sa sitwasyon na, "Yan, Maricela, ngunit alam ko kung sino ka," mariing sabi niya. Inilapag niya ang sotay sa aking kama. Tumingin ako sa mga burda, ang mga hibla ng sinulid na may kulay na tila bumubuhay sa mga kwento. Ang mga yon ay mga bulaklak na hindi ko pa nakita sa Siargao, mga bahay na hindi ko pa napasukan sa Maynila. "Hindi ito ordinaryong disenyo, Maricela," patuloy ni Attorney Leandro, na para bang binabasa niya ang aking isip. "Ang iyong ina, si Elena, ay hindi lamang isang simpleng mananahi. Ang mga burda mo ay hindi lamang pagpapakita ng galing sa kamay. Ito ay isang wika, isang lihim." Napakunot ang noo ko. Ang mga turo ng aking ina ay laging tila may mas malalim na kahulugan na hindi ko lubos na maabot noon. Ang iyong lolo, si Don Teodoro Villarama, ay matagal nang naghahanap sa inyo. Ang iyong ina ay tumakas dahil sa isang mapait na pag-ibig at napilitang magtago. Ang lihim na ito, ang mga disenyo na ito ang susi sa lahat. Nanginginig ang aking kamay nang marahan kong hinaplos ang tela. Ang tela na halos mapunta sa kamay ng aking asawa at ng kanyang kasintahan. Ang aking buong buhay ay tila nakasalalay sa mahinang hibla ng sinulid na ito. Ang aking pagiging Maricela
ay tila hindi lamang isang pagtatapos, kundi isang pagbabago ng kabanata. Tumingin sa akin si Attorney Leandro. Ang kanyang mga mata ay may bigat ng mga taon ng paghihintay. Hindi ka isang simpleng mananahi, Maricela. Ikaw ang nawawalang apo ni Don Teodoro Villarama. Ang pangalan, ang salitang yon Villarama, ay tila isang malakas na alon na humampas sa akin, nagtataboy sa lahat ng aking pighati at nag-iiwan ng isang bagong, matinding emosyon, ang akalab ng paghahanap ng katarungan para sa akin at sa di-kilala kong ina. Ang pangalang Villarama ay parang isang espada na nakatusok sa aking pagkatao. Hindi ako si Maricela na dating asawa, ang inalipusta, ang taong ginamit at itatapon lamang. Ang pagkalito ay unti-unting nagiging isang malinaw na pag-unawa sa kung sino talaga ako. Bakit ngayon niyo lang po sinabi, Attorney Leandro? Ang tanong ko ay hindi na puno ng paninisi, kundi ng isang matinding pagkauhaw sa katotohanan. Gusto kong malaman kung bakit pinili ng aking ina ang isang buhay na pagtatago kaysa sa karangyaan na nararapat sa kanya. Dahil sa hiya, Maricela, sagot ni Attorney Leandro habang maingat niyang inilalatag ang mga lumang litrato sa mesa. Ang iyong ina ay hindi ninais na maging pabigat. Ang kanyang pag-alis ay para protektahan ang pangalan ng pamilya mula sa isang kasunduan na hindi niya nais. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa amin, ipinagkatiwala niya sa akin ang librong ito at ang isang pangako. Hanapin ang kanyang dugo kapag handa na itong bumangon. Pinag-aralan ko ang mga larawan. Isang matikas na lalaki na may parehong tindig sa akin, Don Teodoro. Isang babaeng napakaganda, may ngiti na tila kahawig ng akin, ang aking ina. Ang pagkakapareho ay nakakabaliw. Ito ang pamilya na hindi ko alam na pag-aari ko. Ang masakit pa, Maricela, patuloy niya, si Rafael at ang kanyang ina, si Imelda, ay may connection sa dahilan kung bakit kanila tinatrato ng ganyan. Matagal na nilang alam ang tungkol sa iyong posibleng lahi, kaya't yun ang dahilan kung bakit nila minamanipula ang buong kasal ninyo. Doon ko naunawaan ang buong larawan. Ang pagiging mahirap ko ay isang pagkakataon para sa kanila. Isang madaling target na magagamit at madaling itapon. Kaya ba nila pinilit na ipamukha sa akin ang pagiging probinsyana ko? Bulalas ko, ngunit walang emosyon. Ang galit ay nag-transform na. Hindi na ito mainit na emosyon, kundi isang malamig at matinding determinasyon. Gustong-gusto nilang isipin na wala akong pinanggalingan, wala akong karapatan. Tumango si Attorney Leandro. Ngayon, mayroon ka. Ikaw ang legal na tagapagmana, ngunit hindi iyan ang pinakamahalaga. Itinuro niya ang isang disenyo sa libro, isang komplikadong pattern ng mga bulaklak na tila walang kabuluhan. Ang lahat ng ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dangal ng iyong ina at ng iyong sarili. Anong gagawin ko, Attorney? Wala akong alam sa negosyo. Isa lang akong mananahi. Wala akong kapangyarihan. Mahina akong sabi, ang sandaling pag-aalinlangan ay pilit na sumisingit sa aking paninindigan. Ngumiti si Attorney Leandro, isang ngiti na puno ng pag-asa. Maricela, ang iyong ina ay nag-iwan sa iyo ng pinakamahalagang kayamanan, ang iyong galing sa paglikha. At ang kakayahan mong maghintay, kailangan mong maglaho, kailangan mong mamatay sa mata ng mundo, kailangan mong maging isang tao na hindi nila kayang basahin o manipulahin. Ang ideya ay nakakabaliw, ngunit ito lamang ang paraan para mabuhay ang isang bahagi ng aking sarili na hindi nila kayang sirain. Ang pagkawala ng aking anak ay nagbigay sa akin ng isang blangkong pahina. Gusto ko siyang pabagsakin, Attorney Leandro. Lahat sila. Gusto kong makita kung gaano sila kasaya nang akala nila ay tuluyan na akong nawala. At kung gaano rin sila magbabago kapag ibinalik ko sa kanila ang bigat ng lahat ng sakit na ipinataw nila sa akin.
ngunit hindi sa paraang marahas o mapanira. Sa anong paraan, Maricela? Gagamitin ko ang pangalan ng aking ina, ang kanyang sining, ang kanyang diwa. Mariin kong sagot. Iyon ang magiging lakas ko. Gusto kong magtagumpay, hindi dahil sa mana, kundi dahil sa sarili kong kakayahan. Ang pagbabalik ko ay hindi paghuhukay sa lumipas. Ito ay isang panibagong simula. Sandali akong tumingin sa aking mga kamay. Mga kamay na ngayon ay tila may kakayahang humawak hindi lamang ng karayom, kundi ng sariling kapalaran. Kaya kailangan kong iwan ang dating ako. Dagdag ko, mabigat ngunit buo ang tinig. Sa sandaling iyon, malinaw ang aking pasya. Ang sakit ay magiging lakas. Ang kataksilan ay magiging aral. Magiging isang taong hindi nila inaasahan ang aking anyo. Isang bagong pangalan ang aking dadalhin at isang bagong buhay ang aking bubuuin sa sarili kong paraan. Ngunit ang sakit ng pagkawala, ang akala kong pagkawala ng aking anak ay mananatili bilang isang permanenteng sugat. Magsisimula ka sa 3 taon, Maricela. 3 taon para maging handa. 3 taon para maging isang bagay na hindi nila kayang wasakin. Wika ni Attorney Leandro na para bang nagbigay siya ng hatol sa aking kapalaran. Handa ka na bang magpaalam sa lahat? Tiningnan ko ang mga larawan ng aking pamilya, ang mga taong hindi ko nakilala, at isang luha ang sa wakas ay tumulo. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya na kailangan kong gawin. Ang 3 taon ay tila isang iglap sa talaan ng buhay ni Maricela, ngunit isang siglo ng pagpapahirap sa kanyang diwa. Ang lupain ng Switzerland na may malamig na simoy ng hangin at mga tuktok ng bundok na nababalutan ng niyebe ay naging pugad ng kanyang pagbabagong anyo. Ang kanyang pangalan ay inilibing kasama ni Maricela sa ilalim ng mga salitang nakaukit sa isang malungkot na puntod na inayos ni Attorney Leandro. Ang pangalan na iniluwa ng kanyang bagong buhay ay Solana Villarama, isang pangalang matalim, may bigat, at nagdadala ng pangako ng isang kapangyarihan na hindi kailanman naranasan ni Maricela. Hindi na siya ang babaeng pilit na nagpapakumbaba sa harap ng isang mangkok ng sinigang. Siya na ngayon ang babaeng nag-aaral kung paano ikalkula ang halaga ng isang bangko. Ang kanyang mga araw ay hindi ginugol sa pag-aalala sa pag-ibig o sa init ng tahanan. Ginugol niya ito sa pag-aaral ng financial statements, ng mga batas ng korporasyon, ng mga taktika sa hostile takeover. Ang bawat formula na kanyang sinasawata, ang bawat ulat na kanyang pinipirmahan, ay iniaalay niya sa alaala ng isang batang hindi niya nakasama, isang anak na ipinagpalit niya sa kasiguraduhang hindi na siya muling magiging biktima. May mga gabi na nagigising siya, ang kanyang puso ay tila may bigat na hindi kayang dalhin ng kanyang dibdib. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang kanyang anak na lumalaki ng walang kanyang pagmamahal. Ang sakit na ito ay hindi isang luha na pwedeng punasan. Ito ay isang sugat na kailangang manatiling bukas upang hindi niya makalimutan ang dahilan ng kanyang paghihirap. Hindi ko ito ginagawa para sa paghihiganti lamang, Attorney Leandro. Sabi ko minsan, habang nagpapaliwanag sa kanya ng aking mga plano sa pagtatayo ng isang luxury design house, isang pagpapatuloy ng sining ng aking ina. Ginagawa ko ito para maging matatag ako. Kailangan kong maging ganito kalakas upang ang anumang pagmamahal na dumating sa hinaharap ay hindi na kailanman maging batayan ng aking kaligtasan. Ang kanyang pisikal na anyo ay nagbago. Ang dating malambot at tapat na mga mata ay napalitan ng matatalim na tingin na kayang humusga ng isang tao sa isang sandali. Ang kanyang kilos ay naging pino, kalkulado, bawat galaw ay may layunin. Ang kanyang pananamit ay hindi na simpleng damit sa probinsya, kundi mga tailored suits na nagbibigay ng awtoridad. Ngunit ang pinakamalalim na pagbabago ay hindi sa labas.
Ito ay ang pag-aaral na itago ang lahat, ang mga emosyon, ang pag-asa, ang pangungulog ng puso kapag nakakakita ng isang pamilyang masaya. Si Solana ay isang perpektong fasad, isang rebultong ginawa sa yelo at bakal, hindi na tinatablan ng sakit na nararamdaman ng dating Maricela. Sa wakas ng 3 taon, nakatayo ako sa isang bintana ng matayog na gusali sa Zurich, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Sa aking kamay, hawak ko ang isang lumang litrato ni Rafael. Hindi na ako nakakaramdam ng pag-ibig, hindi na rin matinding galit. Ang nararamdaman ko ay isang uri ng propesyonal na pangangailangan. Kailangan siyang pabagsakin, hindi dahil sa iniwan niya ako, kundi dahil ginamit niya ang pagmamahal ko bilang isang kasangkapan. Handa na ako, attorney. Leandro! Ang sagot ko sa intercom, ang aking tinig ay mababa at kontrolado. Tapos na ang pag-aaral. Panahon na para sa laban. Sa loob ng 1 linggo, lumipad ako pabalik sa Pilipinas. Ang hangin ng Maynila ay tila nanunuot. Ngunit ngayon, hindi ito nagpapaalala sa akin ng sakit, kundi ng aking misyon. Sa airport, naghihintay ang isang sasakyang itim, kasama si attorney, Leandro. Walang emosyon ang aking mukha nang lumabas ako. Nakasuot ako ng isang power suit na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Si Solana Villarama ay hindi na naghahanap ng pag-ibig. Siya ay dumating upang humingi ng katarungan. Maligayang pagbabalik, Ginang Solana. Bati ni Attorney Leandro habang binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Sumakay ako at habang humahagibis ang sasakyan sa mga kalsada ng Maynila, ang aking isip ay abala na sa pag-iisip kung paano ko sisirain ang lahat ng itinayo ni Rafael. Ang aking mga mata ay hindi na naghahanap ng pag-asa sa isang lalaki. Ang aking mga mata ay nakatuon sa tuktok ng tagumpay na gusto kong abutin para sa sarili ko at sa di kilalang anak ko. Nang makita ko ang skyline ng lungsod, isang pamilyar na istruktura ang pumukaw sa aking pansin. Ang gusali kung saan nagtatrabaho si Rafael. Ang kanyang opisina na dati pangarap ko. Ngunit ngayon, ang gusaling iyon ay tila maliit at marupok. Sa isip ko, isang matinding tanong ang bumalik. Kung kaya kong itayo ang aking sariling imperyo mula sa abo ng aking pagdurusa, bakit ko pa kailangang mag-aksaya ng oras sa pagwasak sa kanya? Ngunit ang sagot ay hindi pa ganoon kadali. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang Maynila ay hindi nagbago. Ang init, ang trapiko, at ang hindi maikakailang paghahangad ng lahat na makita at makasali sa matataas na lipunan. Ngunit ang hindi nagbago ay hindi na ako. Ako, si Solana Villarama, at ang aking pagdating ay hindi isang simpleng pagbabalik. Ito ay isang pag-aangkin. Ang aking unang malaking kilos ay hindi ang direktang paghaharap kay Rafael, kundi isang kalkuladong pagpapakita ng aking kapangyarihan sa mundo ng negosyo na kanyang kinabibilangan. Sa pamamagitan ng mga kumpanya na matagal nang nasa ilalim ng pangangalaga ni Attorney Leandro, sinimulan kong buuin ang isang holding company na mabilis na nagiging isang malaking Panginoon sa sektor ng real estate at construction, ang larangan ni Rafael. 1 linggo matapos ang aking pagdating, naganap ang isang exclusive charity gala na inaasahang dadaluhan ng lahat ng tao sa social circle ni Rafael at Imelda. Hindi ako umalis sa Pilipinas upang maging isang taong mahina, kaya't bilang Solana, dumalo ako. Ang aking gown ay hindi magarbo, ngunit ang bawat hibla ay may presyong nagpapatahimik sa anumang tsismis. Ang aking tindig ay nagpapahiwatig na ako ay nararapat sa lugar na yon, kahit na ang mga taong nakapaligid sa akin ay hindi alam kung sino talaga ako. Nang pumasok ako sa ballroom, ang mga bulong ay agad na lumipat sa akin. Napansin ko ang paghinto sa pag-ikot ng mga usapan. Ito ang epekto na hinahanap ko, ang pagiging sentro ng atensyon, hindi dahil sa kagandahan, kundi dahil sa misteryo.
Nasa isang sulok si Rafael, nakikipag-usap kay Cheska. Nakita ko siyang naglalabas ng hawak na baso ng champagne. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa silid at nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha. Tila may isang pamilyar na alaala na nagpapaalala sa kanya, ngunit hindi niya mailagay kung saan. Lumapit ako sa isang lamesa kung saan may nagpapakita ng mga architectural models. Hindi ako nagmadali. Naghintay ako hanggang sa siya mismo ang lumapit na para bang may hindi maipaliwanag na atraksyon ang nagdala sa kanya sa akin. "Miss," sabi ni Rafael, ang kanyang nangiti ay pilit at mapangakit. Ang parehong nangiti na minsan kong pinaniwalaan. "Ang mga disenyo mo ay kahanga-hanga. Ikaw ba ang may-ari ng mga ito?" "Ako si Solana Villarama," ang sagot ko, at hindi ako ngumiti. "At ang mga disenyo ay bahagi lamang ng aking portfolio. Mayroon din akong interes sa pagpapatayo ng mga infrastruktura na may pangmatagalang halaga." "Rafael Ramirez," anya. Inabot ang kanyang kamay. Hindi ko ito inabot. Sa halip tumingin ako sa kanyang kamay na tila napakapamilyar. "Alam ko kung sino ka, Mr. Ramirez. Kilala ko ang iyong mga gawa. Ang mga gusali mo ay elegante sa labas, ngunit mayroon lamang ibabaw." Nagbago ang ekspresyon ni Rafael. Ang pagkalito ay napalitan ng bahagyang pagkainis. Ngunit bago pa siya makasagot, sumingit si Cheska. Ang kanyang braso ay nakakapit sa baywang ni Rafael. "Rafael, may importante tayong pag-uusapan. Huwag mo nang istorbuhin si Miss Villarama," sabi ni Cheska. Ang kanyang tingin ay punong-puno ng pagmamay-ari kay Rafael. Tumingin ako kay Cheska at sa kauna-unahang pagkakataon, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Walang istorbo? Sa katunayan, may kailangan akong pag-usapan kay Mr. Ramirez tungkol sa isang potential acquisition. Ang salitang acquisition ay lumutang sa hangin, isang malinaw na babala sa kanila. Tila may bahagyang pag-aalala sa mata ni Rafael, ngunit mabilis niya itong tinago. "Napakaswerte ko at nakilala kita. Tiyak na magiging kaakit-akit ang ating negosasyon," sabi ni Rafael, na sinusubukang ibalik ang kanyang dating kumpiyansa. "Sana nga," tugon ko. "Dahil ang aking kumpanya ay kasalukuyang humahawak ng ilang utang na kailangan mong bayaran sa lalong madaling panahon, Mr. Ramirez, at ang mga termino ko ay hindi kailanman malambot." Umikot ako at iniwan silang dalawa na nakatayo roon. Ang kanilang pagmamalaki ay bahagyang nabawasan. Ang unang kagat ay naibigay na. Nagsimula na ang laro. Habang papalayo ako, nakita ko si Imelda na nagmamasid sa akin mula sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon, ngunit ang kanyang mata ay tila sumusuri, naghahanap ng anumang palatandaan na ako ay isang banta. Ang boses na narinig ko mula sa kabilang linya ay tila isang kabanata na matagal nang isinara sa aking buhay. Hindi ko inaasahan na tatawag pa siya, lalo na matapos ang 3 taong katahimikan na sinadya kong gawin. Pinindot ko ang speaker ng aking telepono habang naglalakad ako palabas ng mansyon kung saan ginanap ang gala. "Sino ito?" Ang boses ko ay matigas, isang tinig na hindi na kayang maging malambot. "Maricela, ako ito. Si Ricardo," sagot ng boses. Ricardo, ang matalik na kaibigan ni Rafael noong kolehiyo, na noon ay tila may lihim na pagtingin sa akin bago ako ikasal. Siya ang lalaking iniiwasan ko dahil bawat pagkakita ko sa kanya ay nagpapaalala sa akin ng isang buhay na hindi ko pinili. "Bakit ka tumatawag, Ricardo? Akala ko ba wala na akong koneksyon sa nakaraan mo?" Tanong ko, habang sumasakay sa itim na sasakyan. Hindi ko alam kung nasaan ka nagpunta, Maricela. Pero narinig ko ang tungkol sa aksidente. Nag-aalala ako. At ngayon, nakita ko sa balita ang tungkol sa bagong Villarama. Nalaman ko lang na ikaw pala si Solana pagkatapos kong makita ang mga lumang litrato mo na iniwan mo sa bahay niyo noon. Napabuntong hininga ako.
Tila ang aking pagkawala ay hindi naging kasing tahimik ng inaasahan ko. Ang mga lihim ay hindi kailanman nananatiling nakatago sa Maynila. Wala na si Maricela, Ricardo. Si Solana na lang. At hindi ako nag-iisa. Nalaman ko na. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, ano man ang plano mo, mag-ingat ka. Hindi na si Rafael ang nakaharap mo. Mas masahol pa. Bago pa man ako makatanong, pinutol na niya ang tawag. Ang babala niya ay pumasok sa aking isipan, ngunit hindi ito nagdulot ng takot, kundi nagpalalim lamang sa aking determinasyon. Kinabukasan, sinimulan ko ang unang bahagi ng paghila ng lubid. Ang kumpanya ni Rafael, ang Ramirez at Associates, ay may malaking proyekto. Isang luxury condominium na nangangailangan ng malaking pondo mula sa iba't ibang bangko. Sa pamamagitan ng mga holding company ko, sinimulan kong impluwensyahan ang mga credit line at loan extension na kailangan nila. Sa isang board meeting na hindi ko sinadyang dumaan upang makipag-usap sa CEO ng isang bangko na may malaking stake sa proyekto ni Rafael, ipinakita ko ang aking bagong proposal. Mr. Cruz, ang sabi ko kay CEO ng bangko, habang nakaupo sa isang napakalaking leather chair, isang bagay na hindi ko inakala na mararamdaman ko ang pagiging komportable. Ang proyektong ito ay may mataas na panganib. Ang mga pagbabago sa interest rates ay hindi paborable. Sa aking kalkulasyon, mas mainam na isama na lang ito sa aming portfolio bago pa man tuluyang bumagsak ang halaga nito. Nanginginig sa pagkadismaya si Mr. Cruz. Alam niya na ang pagtawid sa bangin ng mga Villarama ay mas malaking panganib kaysa sa pag-iwan kay Rafael. Miss Villarama, ito ay malaking porsyento ng aming capital. At ang aking asset ay kayang punan ng anumang shortfall, pagdidiin ko. Isipin niyo, Mr. Cruz, kung ang isang kumpanyang katulad ng sa inyo ay lalapit sa akin, hindi na kayo mangangailangan pang mag-alala tungkol sa mga utang ng mga Ramirez. Ang pag-uusap ay matindi. Puno ng mga numerong tila wala ng kahulugan para sa akin nung ako'y si Maricela. Ngunit ngayon naging wika ko. Pagkatapos ng 2 oras, pumirma si Mr. Cruz sa term sheet na naglilipat ng kontrol sa bahagi ng utang ni Rafael sa ilalim ng umbrella ng aking holding company. Ang first blood ay nakuha ko ng walang pisikal na labanan. Isang pirma lamang, ngunit ang epekto nito ay mas matindi kaysa sa anumang sigaw. Nang makabalik ako sa aking penthouse, iniutos ko na magsimula ang market testing para sa unang linya ng aking fashion and embroidery house, ang Maricela Heritage. Ang mga disenyo ay hindi na lamang mga larawan sa libro. Sila ay mga prototype na handa nang ipakita sa mundo. Nang makita ko ang unang sample ng isang kurtinang binurda ng rosas na may mga kristal sa mga talulot, napahinto ako. Ito ang disenyo na ginawa ng aking ina para sa aking wedding dress na hindi na natuloy. Ang ganda nito ay halos hindi ko kayang tingnan. Ito ay perpekto, ngunit ito rin ay isang paalala ng kasinungalingan na binalutan ng sining. Kailangan mong maging matatag, Solana, bulong ko sa aking sarili. Ngunit sa isang sandali, isang alaala ang pumitik sa aking isip. Ang init ng pagyakap ni Rafael sa akin sa Siargao, ang mga pangako niya sa ilalim ng puno ng niyog. Ang alaala ay halos nakapagpabagsak sa akin. Ang balita tungkol sa pag-uumpisa ng holding company ko na kumuha ng malaking bahagi ng receivables ni Ramirez at Associates ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Sa mga kumpanya ng konstruksyon, ang pagkawala ng credit line ay hindi lamang pagkawala ng pera. Ito ay pagkawala ng tiwala. At sa Maynila, ang tiwala ang pinakamahalagang pundasyon. Nang dumating ang balita kay Rafael, alam kong matitibag ang kanyang kahambugan. Ang kanyang opisina, na dating simbolo ng kanyang pag-akyat mula sa simpleng arkitekto, ay naging kulungan niya. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa aking tagumpay, kundi sa pagpapakita kung paano ang kasamaan ay nagdudulot ng sarili nitong pagkawasak. Sa isang madilim na sulok ng isang exclusive club, isang lugar kung saan ang mga matataas na tao
ay nagtatago ng kanilang mga sikreto. Nagkita kami ni Rafael. Hindi ako nag-imbita. Hinintay ko lamang na ang desperasyon ang magdala sa kanya sa akin. Solana, ang kanyang boses ay pilit na nagpapakita ng profesionalismo. Ngunit ang mga mata niya ay nagtatraydor. Wala na ang nganang ngiti niya mula sa gala. Kailangan nating pag-usapan ang mga utang na yan. Maaari tayong magkasundo. Maaari tayong maging kaibigan. Kaibigan! Huminto ako sa pag-inom ng aking imported red wine. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mukha ay walang anumang emosyon na makikita. Ang dating Maricela ay sumisigaw ng sakit. Si Solana ay nakikita lamang ang isang business case na kailangang isara. Mr. Ramirez, hindi tayo magkaibigan. Ako ang may hawak ng iyong leeg ngayon. Huwag mo akong apihin, Solana. Alam kong hindi ka galing sa mga Villarama noon. Nagmula ka rin sa kawalan. Tulad ko. Hindi mo ako kayang diktahan. Ang tinig niya ay tumataas at ang mga tao sa paligid ay nagsisimulang tumingin. Sige, galing ako sa kawalan. Mahinahon kong tugon. At ito ang oras upang gamitin ko ang aking pinakamatinding sandata, ang sumbat at realization. Ngunit ang kaibahan natin, Mr. Ramirez, ay ito. Nang ako'y mahulog, meron akong isang bagay na isinisigaw na protektahan. Ikaw, nang nahulog ka, wala kang inisip kundi ang sarili mo. Ang aking ina ay nag-iwan sa akin ng dignidad at sining. Ano ang iniwan sa iyo ng iyong ina, maliban sa isang pangalan na susubukan mong iligtas sa pamamagitan ng panlilinlang? Ang pariralang iyon, ang pagbanggit sa kanyang ina, ay tila isang pisikal na suntok sa kanya. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, pumasok si Imelda. Ngunit hindi siya pumasok para ipagtanggol ang anak. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara na gawa sa marmol, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Solana, ang bati ni Imelda, pilit na nagpapakumbaba. Ako ang ina ni Rafael. Humihingi ako ng tawad sa mga naririnig mo sa aming bahay noon. Nagkamali kami. Mangyaring, bigyan mo kami ng pagkakataon. Alam kong may mga utang na kailangan mong kolektahin. Ngunit maaari tayong magkasundo sa isang patas na halaga. Natawa ako ngunit walang tuwa sa aking pagtawa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Imelda na yumukod. Ito ang pagpapakita ng hiya na nagbabalik sa kanila. Mrs. Imelda, ang inyong kahilingan ay pumasok sa aking radar. Sinabi ko, habang maingat na inilalapag ang aking baso. Ngunit ang mga utang na ito ay hindi lamang pera. Ang mga ito ay ang presyo ng pag-aari sa isang taong nagtaksil sa kanyang pangako. Ang halaga ng pagkawala ng aking anak. Ang pangalan ng aking anak ang nagdulot ng matinding pagbabago sa hangin sa paligid namin. Si Rafael ay tila natuyo ang dugo sa kanyang katawan. Anong sinasabi mo? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig. Buhay ang anak natin, di ba? Hindi ba't yan ang sinabi mo sa amin na nawala na siya? Hindi ko sinabi sa inyo na patay siya. Sinabi ko sa inyo na nawala siya. At sa loob ng 3 taon, iyon ang naging katotohanan ko. Ngunit ang pagkawala na yon, Mr. Ramirez, ang nagbigay sa akin ng lakas upang maging isang tao na hindi mo kailanman kayang magkaroon. Ikaw, ang kawalan mo ng moralidad, ang nagtulak sa akin upang maging halimaw na ito. Napalunok si Rafael. Sa wakas, nakita ko ang isang bahid ng katotohanan sa kanyang mga mata. Ang takot na makita ang kanyang pinakamalaking kasalanan na nag-uulit sa isang mas malakas na anyo. Ang pagpapaalis kay Imelda sa financial safety net ng pamilya ay hindi pa ang pinakahuling tama. Ngunit ito ang pinakamalinaw na statement ng aking pagbabalik. Ang 1 linggo pagkatapos ng club confrontation, ang bawat tindahan at socialite ay nag-uusap tungkol sa bagong, malamig,
at matalinong si Solana Villarama na walang takot na kinalaban ang mga Ramirez. Ang pagpapatakbo ng Maricela Heritage ay hindi naging madali. Ang pagtatayo ng isang luxury brand mula sa wala ay nangangailangan ng hindi lamang pera, kundi ng pagpapatunay na ang sining na ating inaalok ay mas mataas kaysa sa anumang fast fashion. Ang bawat disenyo ay isang pagdiriwang sa sining ng aking ina, ngunit bawat tahi ay may halong pait ng aking sariling karanasan. Isang hapon, habang ako ay nag-i-inspeksyon sa atelier, ang aking bagong, maliwanag at napakalinis na lugar ng paglikha, nakita ko ang isang anino sa labas ng malaking salamin ng bintana. Isang babaeng may edad na, nakasuot ng simpleng uniforme ng tagalinis, ang maingat na nagwawalis sa labas ng ground floor. Ang kanyang kilos ay pamilyar, masyadong pamilyar para sa isang simpleng tagalinis. Teka muna, ang utos ko sa aking manager na si Bea. Hayaan mo akong kausapin siya. Lumabas ako. Nang lumapit ako sa kanya, ang mga mata niya ay biglang lumaki sa pagkabigla. Ang kanyang mukha, na tila nababalutan ng pagod, ay biglang nagkaroon ng kulay. Aling Thelma? Ang tanong ko, ginamit ko ang pangalan na halos nakalimutan ko na. Si Aling Thelma, ang dating house helper sa bahay namin ni Rafael. Ang isa sa mga iilan na tinitingnan ako ng may tunay na pagmamahal kahit na si Imelda ay galit na galit. Si Aling Thelma ay hindi makapagsalita. Ang walis sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Tumingin siya sa aking suot, ang mamahaling blazer at ang singsing na pamana. At pagkatapos ay bumalik sa aking mukha. Tila hindi siya makapaniwala na ako ito. Ma'am, Maricela? Ang tanong niya ay puno ng pag-asa at takot. Tila ninais niyang marinig ang pagtanggi ko. Ako nga, Aling Thelma. Ngunit ngayon, ako si Solana. Ang sagot ko, habang maingat na sinusuri ang kanyang reaksyon. Alam ko na si Aling Thelma ay isang tapat na tao. Siya ay naniwala sa akin noon pa man. Diyos ko po, akala namin. Hindi niya natapos ang pangungusap. Tila alam niya ang tungkol sa aksidente. Huwag kang mag-alala, sabi ko. At sa pagkakataong yon, hinawakan ko ang kanyang kamay. Isang kilos na hindi ko kailanman ginawa kay Imelda. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at puno ng kalbaryo. Ngunit ang paghawak niya ay mayroong katapatan. Wala nang takot. Nasa ligtas na lugar na ako at alam kong nandoon ka rin. Maricela o Solana, ang totoo, hindi ko alam kung paano ka nakatakas. Pero may gusto akong sabihin sa iyo noong gabing iyon. Ang kanyang boses ay naging bulong. Tila natatakot na may makarinig sa amin, kahit na kami lang dalawa sa labas. Ano iyon, Aling Thelma? Tanong ko. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ito na marahil ang dangling thread na matagal ko nang hinahanap. Nang tuluyan na kayong umalis ni Mr. Rafael at ni Miss Cheska matapos kayong maitulak sa hagdanan, hindi sila tumuloy sa loob ng bahay. Hindi sila naglock ng pinto, ma'am. Nagmamadali silang sumakay sa sasakyan na naghihintay sa labas. Pero bago sila umalis, may isang tao na nagmula sa likod ng halamanan. Isang matandang lalaki na madalas kong nakikita na nag-aalaga sa mga rosas. Lumabas siya. Tiningnan niya kayo na nakahandusay sa simento at pagkatapos ay nagmamadali siyang tumawag sa isang kotse. Isang sasakyang medikal. Hindi pulis, ma'am. Kinuha niya kayo at hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Pero alam kong may tumulong sa inyo. Hindi kayo basta iniwan sa ulan. Ang aking paghinga ay nahinto. Ang isang matinding kuryente ng pag-asa na matagal nang nakakadena sa loob ko ay biglang napakawalan. Hindi ako nag-iisa. Hindi ako biktima ng ganap na pag-abandona. Ang matandang lalaki. Sino siya? Aling Thelma? Ang aking tanong ay halos hindi marinig.
Hindi ko kilala, ma'am. Pero lumapit siya sa akin pagkaalis ng sasakyan niyo. Ibinigay niya ito. At ibinigay ni Aling Thelma sa akin ang isang maliit na titiklop na papel. Binuksan ko ito. Isang maliit na business card ng isang private clinic at isang pangalan. Dr. Reyes, Obstetrics at Gynecology. Sa ibaba, may isang sulat kamay na tala. Ang bata ay ligtas. Kailangan ng panahon para magpagaling. Maghintay ka. Ang papel ay halos mapunit sa aking pagkakahawak. Ang mundo ay biglang nagbago ng kulay mula sa itim at puti patungo sa isang hindi kapani-paniwalang matingkad na pula at ginto. Ang aking anak, ang aking nawawalang anak, ay buhay. Si Attorney Leandro, ang kanyang matinding pag-iingat, ang kanyang mga plano, lahat ay may mas malalim na dahilan. Siya ay hindi lamang isang tagapagligtas ng aking inheritance, kundi ng aking pagkaina. Ang grief na aking pinagtaguan sa loob ng 3 taon, ang paniniwala na kinailangan kong itatag ang aking tagumpay sa kawalan ng aking supling, ay biglang nagbago. Ito ngayon ay isang fuel na hindi na mapipigilan. Ang pagiging Solana ay hindi na lamang tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagiging karapat-dapat na ina na hindi ko naisip na magagawa ko pa. Napahawak ako sa dibdib ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng emosyon na biglang bumalik. Ang aking mga mata ay muling nabasa, ngunit ngayon, ang mga luha ay hindi na para sa pagdadalamhati, kundi para sa isang muling natagpuang pag-asa. Salamat, Aling Thelma. Salamat sa pagtitiyaga mo, ang sabi ko. At sa kauna-unahang pagkakataon bilang Solana, hinayaan kong bumalik ang bahid ng Maricela sa aking tinig. Ang ledger na ibinigay sa akin ay nagpatunay sa aking pinakamasamang hinala. Ang co-signer na nakalista sa mga papeles ng insurance fraud at paglilipat ng pondo ay hindi isang business rival ni Rafael, kundi isang taong matagal nang nasa likod ng mga shadow. Si Don Teodoro Villarama, ang aking lolo. Hindi niya ako pinoprotektahan. Ginagamit niya ang sitwasyon para sirain ang kumpanya ng kalaban niya sa negosyo. At si Rafael ay isa lamang munting piyesa sa malaking laro ng pera. Ang aking pagkabiktima ay hindi aksidente. Ito ay inilatag ng matagal pa bago ako ikinasal. Ang trust fund na hindi naiulat ay ang tanging paraan upang makontrol ng aking lolo ang bahagi ng mana ng aking ina. Ngunit ang aking desisyon na hindi magpakita agad ay nagbigay sa akin ng pagkakataong maunahan siya. Dahil dito, ang aking plano ay nagbago. Ang pagbagsak ni Rafael ay magiging isang collateral damage lamang sa mas malaking pagbagsak ng ambisyon ni Don Teodoro. Kailangan kong isagawa ang pinakamalaking pagkilos sa kanyang sariling teritoryo. Ang Villarama Group Annual Benefactors Ball ang napili kong entablado. Ito ang gabi kung saan ang lahat ng elites ay magtitipon at ang media coverage ay garantisado. Ito ang gabi kung saan ang pagkapahiya ay magiging pampubliko. Bilang Solana, inihanda ko ang aking sarili hindi bilang isang business partner, kundi bilang ang tanging taong may kapangyarihang magpatawad o magwasak sa kanilang lahat. Nagsuot ako ng isang itim na evening gown. Ang disenyo ay inspirasyon ng isang Filipino tribal pattern na pinagsama sa modernong couture. Ang aking alahas ay minimal, ngunit ang bawat piece ay nagdudulot ng pansin. Nang dumating ako sa venue, ang lahat ay yumukod. Hindi dahil sa paggalang nila sa akin noon, kundi dahil sa takot sa aking kasalukuyang kapangyarihan. Ramdam ko ang mga titig ni Rafael at Cheska. Sila ngayon ay nasa gilid ng bangin dahil sa utang. Desperadong naghahanap ng investor para iligtas ang kanilang pangalan. Nakita ko si Rafael, ang dating lalaking may matibay na tindig, ay nakatayo ng bahagyang yumuko. Ang kanyang kasuotan ay tila hindi na kasing kinis ng dati. Si Cheska sa tabi niya ay nagpapakita ng isang pilit na ngiti.
Dahan-dahan akong lumapit sa kanila, kasama si Attorney Leandro. Hindi ko sila pinansin. Sa halip, lumapit ako sa mesa ng auction kung saan nakalista ang mga blue chip stocks ng kumpanya ni Rafael. Pagkatapos ng ilang bidding sa mga artwork, oras na para sa aking pagkilos. Ngayon, bago tayo magpatuloy, ang aking tinig ay malinaw. Hindi na kailangan ng microphone dahil ang atensyon ng buong silid ay nasa akin. Gusto kong batiin ang dalawang tao na pinakamalapit sa aking puso noong ako ay nasa pinakamababang estado ng aking buhay, Mr. Rafael Ramirez at Miss Cheska Dizon. Ang dalawa ay namutla. Hindi nila inaasahan na ako ang magpapakilala sa kanila. Mr. Ramirez, Miss Dizon, patuloy ko. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Dahil sa inyo, natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa buhay na ang pag-ibig ay hindi sapat upang bumuo ng tahanan. Kailangan mo ng pundasyon. Kailangan mo ng collateral. Lumapit ako kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Tila siya ay magmamakaawa tulad ng isang bata na humihingi ng tawad. Kailangan ko ng inyong tulong, Miss Villarama. Halos pabulong na ang sabi ni Rafael. Ang kanyang dignidad ay tuluyan ng nawasak. Humingi ako ng tawad. Tulungan mo akong iligtas ang aking kumpanya. Handa akong ibigay ang lahat ng aking pag-aari, anuman ang hingin mo. Sa sandaling iyon, hinawakan ko ang aking leeg, kung saan nakasabit ang isang simpleng pendant. Hindi ito diamante o ginto, kundi isang maliit na piraso ng kahoy mula sa Siargao, ang tanging alaala na hindi nila nakuha. Gusto mo ng tulong, Rafael? Narito ang tulong ko, ang sabi ko. At dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha sa kanya hanggang sa naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa aking hininga. Ang silid ay ganap na tahimik. Ang tulong ko ay ang katarungan at ang katarungan ay ang pagbawi ko sa lahat ng pag-aari mo, Mr. Ramirez, bilang kabayaran sa utang mo sa akin. At hindi lang sa pera. Kailangan mong panagutan ang bawat kirot na ibinigay mo sa isang taong nagmahal sa'yo ng walang kondisyon. Sa isang kilos na matagal ko nang inensayo, dahan-dahan kong hinawakan ang aking muka at sa isang mabilis at sinadya na paghila, inalis ko ang prosthetic makeup na nagpapabago sa aking kaliwang pisngi. Ang isang maliit na peklat, halos hindi na nakikita, ang lumitaw, ang alaala ng gabing binuwag nila ang aking buhay. Sa tingin mo ba, kayang bilhin ng pera ang mga sugat na ito, Rafael? Sino ako para sa'yo? Ang asawa mo ba? O ang bangungot mo? Bumagsak si Rafael sa sahig, hindi dahil sa suntok, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na siya mismo ang nagtanim. Ang kanyang huling pagtatangka na makipagtawaran ay nauwi sa kanyang ganap na pagkatalo. Ang pagturo ng aking lolo, si Don Teodoro Villarama, mula sa itaas ng balcony ay hindi isang kilos ng pagbati. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan na hindi ko inaasahan na mangyayari ng ganoon kabilis. Ang pagiging abala ko sa pagwasak kay Rafael ay nagdulot ng pagpapabaya sa mas malaking mandaragit. Si Rafael ay isa lamang patay na sanga. Si Don Teodoro ang ugat na kailangan kong putulin. Nang bumaba ako mula sa gitna ng ballroom, ang lahat ng tao ay nakatuon na sa akin. Ang pagpapahiya kay Rafael ay tapos na. Ngayon, nagsisimula na ang tunay na laro ng kapangyarihan. Ang mga mata ni Cheska ay hindi na nakatuon kay Rafael, kundi sa pag-aaral kung paano ako aatakehin. Kaya pala, Ginang Solana, ang malamig na boses ni Don Teodoro habang siya ay naglalakad pababa. Ang kanyang presensya ay nagpapabigat sa buong silid. Ang galing mong magtago. Akala ko ba ay nagpapakasaya ka sa Europa? Lolo, ang tugon ko, at ang pagtawag ko sa kanya ay puno ng matinding pilit. Ang salitang yon ay tila isang pang-uyam sa aking mga labi. Hindi ako nagpapakasaya. Ako ay nag-aaral. Nag-aaral kung paano ibalik ang lahat ng inyong ninakaw sa akin at sa aking ina. Ninakaw?
Walang ninakaw sa'yo, bata. Ang ina mo ang umalis sa kanyang karapatan. Sigaw ni Don Teodoro. Ang kanyang dating kalmado ay unti-unting naglalaho. Tama, umalis siya dahil hindi niya nais na maging kasangkapan sa isang masamang laro. Isang laro na ipinagpatuloy ninyo sa pamamagitan ng pagpilit kay Rafael na pakasalan ako para makuha ang ledger ng aking ina. Diretso kong sabi, sinisigurado na lahat ng reporter na naroroon ay nakukuha ang bawat salita. Nagkagulo ang mga tao. Ang usapin ng utang ni Rafael ay gossip lamang. Ang usapin ng isang tycoon na nag-iipit ng pera ng sarili niyang apo ay isang eskandalo na kayang magpabagsak ng isang empire. Tumingin ako kay Attorney Leandro na nakatayo sa likuran ko. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Tila siya ay handa na para sa lahat ng ito. Attorney Leandro, ipakita mo sa kanila ang original copy ng trust agreement. Maingat na inilabas ni Attorney Leandro ang isang document na may selyo ng Villarama Group at ang pirma ng aking lolo. Ito ang orihinal na irrevocable trust na nilikha ni Don Teodoro para kay Elena Villarama. At ang co-signer sa huling transaksyon na ginawa ni Rafael Ramirez, ang nagpawalang bisa sa trust na ito, ay ang pangalan ng taong nakatayo rito ngayon. Ang lahat ay tumingin kay Don Teodoro. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting umaalis sa kanya habang ang katotohanan ay inilalabas sa liwanag. Kasalanan mo ang lahat, Lolo. Ikaw ang nagtulak kay Rafael. Sigaw ko. Gusto mong maging isang asset ang aking ina at ngayon, ang kanyang anak ay ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Sa sandaling iyon, nakita ko si Imelda na kanina ay nagmamasid na may pag-asa na mailigtas pa ang kanyang anak, ay tuluyang bumigay. Napaluhod siya, ang kanyang pagtangis ay hindi nagawa-gawa. Rafael, bakit mo ginawa ito sa akin? Sa pamilya natin. Si Rafael, na kanina pa nakaluhod ay napatingala na parang isang sirang manika. Nakita niya ang pagkasira ng kanyang ina, ang pagbagsak ng kanyang lolo, at ang kanyang sariling kawalan ng pag-asa. Wala na akong pag-aari, wala na akong ipagmamalaki. Ang tanging sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang multo na naghihintay na ma-dissolve. Ang aking paghihiganti ay tapos na. Hindi sa pamamagitan ng karahasan o pagpatay, kundi sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat ng kinahuhumalingan nila. Ang pera, ang pangalan, at ang hiya na kanilang kinatakutan. Ngunit habang nakatayo ako roon, ang reyna ng lahat ng nagdurusa at nagtagumpay, ang aking puso ay hindi pa rin ganap na payapa. Ang katuparan ng katarungan ay hindi pa rin katumbas ng init ng aking nawawalang anak. Ang tension sa ballroom ay halos hindi na kayang dalhin ng hangin. Ang paghila ng mga pulis na lumapit upang kunin ang statement ni Don Teodoro ay hindi ko na inabala pang panoorin. Ang aking atensyon ay nakatuon sa linyang yon, sa aking tainga mula kay attorney Leandro, na biglang humila sa akin palayo sa gitna ng gulo. Solana, kailangan nating umalis. Ngayon din, mariin niyang sabi. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng seryosong alarma na hindi ko pa nasaksihan sa loob ng 3 taon. May tawag mula kay Dr. Reyes. Mayroon daw siyang ebidensya na kailangan mong makita. Hindi ito tungkol sa kaligtasan mo mula sa mga Ramirez, kundi sa kaligtasan ng lahat. Ang huling cliffhanger sa nakaraang kabanata ay nagpaalala sa akin na ang aking kalayaan ay hindi pa ganap na nakakamit. Ang pag-aalala tungkol sa aking anak ay naging isang matinding pangangailangan. Sumunod ako kay Attorney Leandro sa isang pribadong sasakyan habang papalayo kami sa gitna ng Maynila. Ang lahat ng kislap ng tagumpay ay tila naglaho. Ang aking puso ay hindi na naghahanap ng katarungan para sa sarili ko. Ito ay naghahanap ng pagmamahal na matagal ko nang ipinagkait. Pagdating namin sa isang tahimik
at dissenting subdivision sa labas ng syudad. Ang bahay na kinalalagyan ni Dr. Reyes ay isang simpleng istrukturang bato na may maliit ngunit maayos na hardin. Walang luho, walang display ng kapangyarihan, tanging kapayapaan. Si Dr. Reyes ay isang babaeng may kasing edad ni Attorney Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng profesionalismo na hinaluan ng walang sawang pag-aalaga. "Solana," ang sabi niya nang makita ako, "huwag kang mag-alala. Ligtas siya. Ligtas ang inyong anak." Ang salitang siya ay nagparamdam sa akin ng isang panibagong pagkabigla. "Nasaan po siya, doktora? Ano ang ibig mong sabihin na may ebidensya?" Tanong ko, habang pilit na kinokontrol ang panginginig ng aking boses. "Ang bata ay hindi namatay sa pagbagsak mo," paliwanag ni Dr. Reyes habang inilalabas niya ang isang lumang folder mula sa kanyang briefcase. "Nang ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, nakita ako ni Attorney Leandro. Alam niyang ang pagkawala ng bata ay magpapabaliw sa iyo. Kaya't inayos niya ang lahat para iligtas ang sanggol sa isang pribadong klinika sa isang malayong probinsya. Siya ay isinilang ng kulang sa panahon at inilabas niya ang isang DNA test result. Hindi lang siya buhay, Solana. Kailangan mong makita ito. Ang DNA result ay nagpapakita ng 99.9% na pagkakaapareho sa aking DNA. Ngunit ang paternal line ay hindi kay Rafael." "Sino?" Napahawak ako sa aking puso. Ito ang pinakamalaking twist sa lahat. Hindi ko alam ang pangalan ng ama, ngunit alam ko na hindi si Rafael iyon. Ang bloodline na yon ay hindi kasama sa anumang negosyo o pamilya na alam mo. Ang anak mo ay mayroong sariling yaman na hindi kailanman inaasahan ni Rafael. Ang tanging alam ko, ang kanyang buhay ay ipinagkatiwala sa isang pamilya na tumulong sa akin na panatilihing lihim ang lahat. Ang trust fund na yon, Solana, ay hindi para sa iyo o kay Rafael. Ito ay isang stipulation mula sa aking asawa, ang tunay na lolo ng bata." Ang aking isip ay umiikot. Si Don Teodoro, na nag-akala na siya ang nagtatakda ng kapalaran ng lahat, ay hindi alam na ang kanyang apong si Maricela ay nagkaroon ng isang anak na may sariling bloodline na mas mataas kaysa sa kanya. Ang anak mo ay may sariling pamana, Solana, at ito ang magpapalaya sa iyo mula sa lahat, mula kay Rafael, kay Imelda, at maging sa mga plano ng iyong lolo. Wika ni Attorney Leandro. Ang tunay na yaman na iniwan sa iyo ng iyong ina ay hindi ang Villarama name, kundi ang pagmamahal na nagbigay buhay sa isang sanggol na ipinagpalit mo sa trono. Ang bigat na dala ko sa loob ng 3 taon. Ang paniniwalang isinakripisyo ko ang aking anak para sa pagbabalik ay biglang gumaan. Ang aking revenge ay hindi na revenge. Ito ay naging isang misyon upang makasama ang aking anak. "Saan po siya ngayon, Attorney Leandro?" Tanong ko, at ang aking tinig ay puno na ng pag-asa. "Nasa pangangalaga ng isang taong nagbigay ng kanyang pag-ibig ng walang kondisyon, Solana. Magkikita kayo. Ngunit hindi bilang isang reyna na nagahari sa abo, kundi bilang isang ina na handang yakapin ang kanyang anak." Ang mga taon pagkatapos ng Benefactors Ball ay hindi naging madali, ngunit sila ay naging makabuluhan. Ang skandal na sumabog sa ballroom ay nagdulot ng kagyat na pagbagsak ng reputasyon ni Rafael Ramirez, at ang kanyang pagkakakulong dahil sa mga financial crimes ay naging pampublikong aral. Si Imelda, na nawalan ng lahat ng suporta, ay nagtatrabaho ngayon bilang isang cashier sa isang maliit na supermarket sa probinsya. Isang buhay na pinilit niyang ipamuhay noon sa akin. Ngunit ngayon ay siya ang nagtatamasa nito. Si Cheska ay mabilis na naglaho sa eksena. Dala ang kanyang kasiraan. Ang pinakamalaking laban ay hindi kay Rafael, kundi kay Don Teodoro Villarama. Ang paghaharap namin ay tila isang paghahanda para sa isang war na hindi ko inasahan. Ngunit ang aking sandata ay hindi ang pera ng Villarama. Ito ay ang aking sariling tagumpay, ang Maricela Heritage.
Ang aking brand ay sumabog sa pandaigdigang merkado na nagpapatunay na ang sining na pinagmulan sa Siargao ay may kakayahang makipagsabayan sa haute couture ng Paris at Milan. Ang aking lolo, na nakita ang kanyang plano na gamitin ang trust fund, ay napigilan, ay napilitang tanggapin na ang tunay na yaman ay hindi na hawak ng kanyang pangalan, kundi ng aking determinasyon. Hindi ko pinatawad si Rafael. Ang kanyang pagtataksil ay humantong sa pagkawala ng aming anak at ang aking kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kanyang pagpapalaya. Ang kanyang parusa ay nararapat. Para kay Imelda, wala na akong emosyon. Ang kanyang kasalukuyang buhay ay isang tahimik na katotohanan. Ang aking peace ay hindi nagmula sa pagpapatawad, kundi sa pagtanggap na hindi lahat ay karapat-dapat sa aking pag-ibig. Ang tunay na kapayapaan ay dumating sa isang private ceremony, sa isang maliit na simbahan sa parehong bayan kung saan pinili ni Dr. Reyes na itago ang aking anak. Hindi isang malaking wedding na may puting simbahan. Ito ay isang simple renewal of vows kasama si Attorney Leandro. Hindi ka nagbigay sa akin ng isang asawa, Attorney. Leandro, sabi ko sa kanya habang nakatayo siya sa tabi ko bilang aking best man. Nagbigay ka sa akin ng isang partner, isang kaibigan, isang tagapagtanggol, at ang pinakamahalaga, ang pagkakataong maging isang ina. Maricela, tugon niya, na tila binibigkas muli ang lumang pangalan. Ang aking tungkulin ay tapos na. Ang iyong redemption ay hindi sa kamay ng sinumang lalaki. Ito ay nasa iyong pagtayo sa sarili mo at sa pag-aalaga mo sa iyong anak. Nang lumabas kami ng simbahan, naghihintay ang aking anak. Hindi na siya isang sanggol. Siya ay isang masiglang 5 taong gulang na binata na may mga matang hindi kasing itim ng kay Rafael, ngunit may ngiti na tila naglalaman ng lahat ng liwanag sa mundo. Ang ama niya, si Dr. Reyes' nephew, na isang mapagmahal na engineer na nag-alaga sa kanya, ay tahimik na nagbigay ng huling pagbati. Yumukod ako at niyakap ang aking anak. Ang init ng kanyang katawan ay nagpalambot sa lahat ng bakal na itinayo ko sa aking puso. Ito ang katuparan ng lahat ng aking sakripisyo. Nang lingon ako, nakita ko si Attorney. Leandro nang ngumiti. Hindi na siya kailangan. Ang aking tagumpay ay hindi sa pag-aasawa, kundi sa aking empire at sa aking anak. Ang huling eksena ay nagaganap sa penthouse ng Villarama Tower na ngayon ay ganap na pag-aari ko. Nakatayo ako sa malawak na balkonahe. Ang hangin ay sariwa. Hindi na umuulan. Hawak ko ang kamay ng aking anak. Sa ibaba namin, ang Maynila ay tila isang karagatan ng mga pagkakataon. Ang aking negosyo ay matatag. Ang aking diwa ay buo. Tingnan mo, anak, ang sabi ko sa kanya, gamit ang Tagalog na may bahid ng Siargao at ng Maynila. Ang mga ulap ay nawala na. Ang araw ay sumisikat na para sa atin. Hindi na tayo kailanman magiging alipin ng takot o ng kayamanan ng iba. Ang aking kaligayahan ay hindi isang wedding. Ito ay isang pag-iral na binuo ko mula sa wala. Ang aking katahimikan ay nagmula sa kapangyarihang magdesisyon para sa aking sarili at sa pagmamahal na hindi kailanman maaaring nakawin.